Narinig ko silang nagbubulungan sa kusina, bandang 2:00 ng madaling araw. Ang sarili kong anak na si Mark at ang asawa niya, pinaplano nilang ibenta ang aking bahay at itapon ako sa isang nursing home. Sa loob mismo ng sarili kong pamamahay, ang sakit, napakasakit, kaya hindi ako kumibo, nanatili akong kalmado. Habang mahimbing silang natutulog, lumingid ako palabas at pumunta sa aking abogado ng 3:00 ng madaling araw. Palihim kong inilipat ang titulo ng bahay para protektahan ang aking sarili. Hinayaan ko silang maniwala na nakuha na nila ang gusto nila. Pagkalipas ng ilang oras, habang maliwanag na ang sikat ng araw, dumating ang mga pulis kasama ang aking abogado. Nakita ko ang pamumutla sa kanilang mga mukha nang iabot ko ang utos na kailangan na nilang lumayas. Hindi nila akalain na ang matandang Antonio Reyes ay mas matalino pa sa kanila. Bago ko ituloy ang kwento tungkol sa 65 milyong pisong bahay na ito at kung paano ko sila tinalo, maaari bang mag-comment muna kayo kung saang lungsod o probinsya kayo nanonood? Gusto ko lang malaman kung sino ang aking mga kasama sa oras na ito. Isang hapon noong nakaraang Marso, habang nakaupo ako sa aking paboritong silya sa beranda, biglang tumunog ang aking telepono. Karaniwan, tumatawag ang anak ko na si Mark tuwing linggo lang. Iyon ang aming nakasanayan, ang aming routine pagkatapos ng misa. Pero ang tawag na ito ay dumating ng Miyerkules. Agad akong nakaramdam ng kaba. Yung kaba na nararamdaman nating mga magulang kapag may hindi inaasahang nangyayari. Sa isip ko, baka may kinalaman ito sa kalusugan, baka tungkol sa mga bata, o baka gaya ng nangyari sa asawa kong si Lourdes, cancer. Iyon agad ang kinatakutan ko. Halo? Mark, anak? Bakit ka napatawag? May problema ba? Narinig ko ang mahabang buntong hininga sa kabilang linya. May bigat sa kanyang boses. Isang uri ng paghinga na tila pasan niya ang buong mundo. Pa, sabi niya. Kailangan nating mag-usap. Seryoso ito. Ang boses niya ay gumaralgal. Parang maiiyak. Doon na ako mas lalong kinabahan. Tinanong ko siya kung may sakit ba siya o si Grace o ang mga bata. Pero ang sagot niya ay hindi tungkol sa ospital, kundi tungkol sa kabuhayan. Nawalan ako ng trabaho pa, bulong niya. Tinanggal ang buong departamento namin sa Singapore. 3 buwan na akong naghahanap pero walang tumatawag. Wala. Naalala ko ang naramdaman ko noon. Parang tumigil ang tibok ng puso ko. Alam ko kung gaano kamahal ang buhay sa Singapore. Ang renta, ang pagkain, lahat ay bayad sa dolyar. Sinabi niya sa akin na pati ang asawa niyang si Grace ay hindi na rin makapagturo ng yoga dahil nagsara ang kanilang studio. Nauubos na ang ipon namin pa, pagpapatuloy niya. Ang tuition ni Angel at Paulo, hindi na namin alam kung saan kukunin. Ang renta sa apartment. Pumapatak ng mahigit 200,000 piso bawat buwan kung i-convert natin. Hindi na namin kaya. Bilang isang ama, ang unang pumasok sa isip ko ay ang protektahan siya. Iyon ang ating instinct, di ba? Kahit gaano na sila katanda, sa ating mga mata, sila pa rin ang mga batang kailangang buhatin kapag nadapa. Magkano ang kailangan mo, anak? Tanong ko agad. Huwag kang mag-alala, may natabi ako rito, padadalhan kita agad. Pero tumahimik siya ng matagal. Isang katahimikan na punong-puno ng pag-aalinlangan. Pagkatapos, nagsalita siya ng mas malumanay, mas malambing. Pa, hindi lang ito tungkol sa pera, sabi niya. Iniisip namin ni Grace, baka mas mabuting bumalik na lang kami sa Pilipinas. Doon sa Quezon City, sa bahay natin. Natigilan ako. Ang bahay na ito. Ang bahay na binuo namin ni Lourdes sa loob ng maraming dekada. Matagal ko na rin kasama ang katahimikan dito. At sa totoo lang, nasanay na ako. Pero sinimulan na niyang magpinta ng magandang larawan sa aking isip. Sabi niya, Pa, mag-isa ka lang dyan sa malaking bahay. Paano kung bigla kang mahilo? Paano kung mahulog ka sa hagdan at walang makakita sa iyo? Andyan naman si Mang Berting, sagot ko. Pero hindi siya nakinig. Iba pa rin ang pamilya, Pa, sabi niya. Gusto naming maging malapit ang mga apo mo sa iyo. Gusto naming maramdaman ni na Angel at Paulo kung paano lumaki sa sarili nating bakuran. At ikaw, hindi mo na kailangang mag-alala sa mga bayarin. Kami na ang bahala sa lahat. At doon,
Doon niya binanggit ang pangalang alam niyang magpapalambot sa aking puso. Pa, siguradong ito ang gusto ni Mama. Ayaw ni Mama na tumanda kang mag-isa sa bahay na yan. Gusto niyang makitang masaya at maingay ang pamilya natin sa ilalim ng iisang bubong, Lourdes. Ang pangalan niya ay parang susi sa isang kandado. Nang marinig ko ang pangalan ng asawa ko, nawala ang lahat ng aking pag-aalinlangan. Naisip ko, oo nga naman. Siguradong matutuwa si Lourdes kung makikita niyang naghahabulan ang mga apo namin sa sala. Siguradong masaya siya kung mapupuno muli ng buhay ang kusinang ito. Sige anak, sabi ko, nararamdaman ko ang init ng luha sa aking mga mata. Bumalik na kayo, bukas ang pinto ng bahay na ito para sa inyo. Palagi, narinig ko ang malaking ginhawa sa boses ni Mark. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit. Sabi niya, ako raw ang pinakamabuting ama sa mundo. Sabi niya, hindi raw niya ako bibiguin. Salamat pa. Sobrang salamat. Pangako, aayusin namin ang lahat. Magiging masaya tayo rito. Pagkababa ng telepono. Nanatili akong nakatingin sa larawan ni Lourdes sa ibabaw ng piano. Ngumiti ako sa kanya. Sabi ko sa sarili ko, Lourdes, uuwi na sila. Magkakasama na uli tayo. Noong mga sandaling iyon, wala akong kamalay-malay. Walang-wala. Iniisip ko na ang pagdating nila ay isang biyaya. Akala ko, ang pag-uwi nila ay sagot sa aking kalungkutan. Hindi ko alam na ang tawag na iyon ang simula ng aking pinakamalaking pagsubok. Hindi ko alam na ang anak na kinalong ko, ang anak na tinuruan kong maglakad at maging tapat, ay may dala palang maitim na balak. Sa isip ko, ang mga gamit lang nila ang ililipat nila sa bahay. Hindi ko alam na pati ang pangalan ko sa titulo ng bahay na ito ay balak nilang burahin. Pero ganyan tayong mga magulang, di ba? Mahal natin sila ng higit pa sa ating sarili. Nagtitiwala tayo dahil pamilya sila. Nagtitiwala tayo. Hanggang sa huli. Kaya naman, noong hapong iyon, masaya kong inihanda ang mga kwarto. Inayos ko ang mga kama. Nilinis ko ang mga alikabok. Dahil sa isip ko, ang aking anak ay babalik para alagaan ako. Hindi ko alam na babalik siya para kunin ang lahat ng mayroon ako. Lahat. Mula sa aking kwarto hanggang sa aking dignidad. Pero bago ko ituloy ang kwento tungkol sa kanilang pagdating at ang mga unang nakakatakot na senyales na nakita ko, gusto ko munang magtanong sa inyo, naranasan nyo na rin ba ang ganito? Yung handa nyo nang ibigay ang lahat para sa anak nyo, pero parang may mali sa nararamdaman nyo? Isulat nyo ang inyong karanasan sa comments. Gusto ko kayong marinig. Dahil minsan, ang akala nating tulong ay isang patibong na pala. Magpapatuloy ang kwento sa pagdating nila Mark sa Quezon City. At doon nyo makikita kung paano unti-unting nagbago ang lahat. Dumating sila noong Abril, si Mark, si Grace, at ang dalawa kong apo na sina Angel at Paulo. Ang tahimik kong bakuran sa Quezon City ay biglang napuno ng mga maleta, mga kahon, at malalakas na boses. Sa totoo lang, noong unang araw, masaya ako. Akala ko, ito na ang simula ng masayang pagsasama na pinangarap namin ni Lourdes. Akala ko, hindi na ako muling mag-iisa sa hapagkainan, pero mabilis na nagbago ang lahat. Napakabilis. Noong unang gabi pa lang, kinausap na ako ni Mark tungkol sa mga kwarto. Alam nyo naman ang master bedroom namin ni Lourdes, di ba? Malaki iyon, may sariling banyo, may balkonaheng nakaharap sa mga puno ng mangga sa labas. Iyon ang puso ng bahay na ito sa loob ng mahigit 30 taon, sabi ni Mark sa akin. Pa, baka mas mabuting kami na muna ni Grace ang gumamit ng master bedroom kasi, alam mo na, kailangan namin ng espasyo para sa mga gamit namin mula sa Singapore at saka para mas madaling asikasuhin ang mga bata. Pansamantala lang naman ito pa, dagdag pa niya. Kapag naka-adjust na kami titingnan natin, ngumiti lang ako at tumango. Bilang isang ama, paano ka ba hihindi sa anak mo? Inisip ko na lang na malaki naman ang pasasakripisyo nila para bumalik dito at alagaan ako. Kaya inilipat ko ang aking mga gamit. Lumipat ako sa maliit na guest room sa dulo ng pasilyo. Ang kwartong iyon ay madilim, maliit,
at malayo sa bintanang nakasanayan ko. Sa unang gabi ko roon, hindi ako nakatulog. Pakiramdam ko, bisita na lang ako sa sarili kong bahay. Ang dati kong kwarto. Ang kwarto kung saan kami nagtatawanan ni Lourdes, kung saan kami nananalangin bago matulog, ay punong-puno na ngayon ng mga gamit nina Mark at Grace. Iba na ang amoy ng kwarto, iba na ang pakiramdam, at ang katahimikan. Ang aking mahalagang katahimikan ay tuluyan nang naglaho. Dati, ang maririnig mo lang sa umaga ay ang huni ng mga ibon at ang pagpapakulo ko ng tubig para sa kape. Ngayon, pagsapit pa lang ng alas 6 ng umaga, maririnig mo na ang malakas na tunog ng TV, mga cartoon, mga laro sa computer. Si Grace naman, palaging may pinatutugtog na podcast tungkol sa wellness at yoga sa loob ng kusina. Napakalakas. Pakiramdam ko, hindi na ako makapag-isip ng maayos. Ang dati kong oras ng meditasyon at pagbabasa ng Biblia ay naging oras na ng ingay at kaguluhan. Si Paolo naman. Ang apo kong si Paolo. Nagsasanay siya ng saxophone tuwing hapon. Sa tapat pa mismo ng pinto ko, masakit sa tainga. Pero kapag sinabihan ko sila na medyo hinaan, sasabihin ni Mark na, hayaan mo na, pa. Nag-enjoy lang ang bata. Ganyan talaga ang pamilya. Ito maingay. Maingay? Oo, maingay. Pero iba ang ingay ng pamilya sa ingay ng kawalan ng respeto. Nagsimula ring magbago ang mga gamit sa bahay. Isang araw, pagbaba ko sa sala, wala na ang paboritong flower vase ni Lourdes. Pinalitan ito ni Grace ng isang modernong dekorasyon na kulay abo. Mas bagay ito rito pa, sabi ni Grace sa akin. Masyado na kasing makaluma yung dati. Nakaka-clutter lang sa paningin. Makaluma. Iyon ang salitang ginamit niya. Hindi niya alam na ang florera na iyon ay regalo ko kay Lourdes noong ika-10 anibersaryo namin. Hindi niya alam na tuwing tinitingnan ko iyon, naaalala ko ang ngiti ng aking asawa, pero hindi ako kumibo. Pinabayaan ko sila. Ayaw kong magmukhang masungit na biyenan. Ayaw kong maging sanhi ng away. Ngunit ang pinaka-masakit ay ang unti-unting pagkawala ng aking privacy. Naisip ko na ang guest room ko ang magiging huli kong santuwaryo. Pero mali ako. Madalas kong makita si Mark na pumasok sa loob nang hindi man lang kumakatok. Kunwari ay may hinahanap lang o tatanungin lang kung uminom na ako ng gamot. Pero napapansin ko, tinitingnan niya ang aking cabinet. Tinitingnan niya ang aking mga folder, pati sa pagkain. Binago nila ang lahat. Dati, gusto ko ang simpleng ulam, isda, gulay, sinigang. Pero ngayon, puro mga pagkain na galing sa delivery ang kinakain namin. Masyadong maalat, masyadong mamantika. Masarap ito pa, laging sabi ni Mark. Subukan mo itong burger na ito, sikat ito sa Singapore. Hindi nila iniisip na may high blood ako. Hindi nila iniisip na hindi na kaya ng sikmura ko ang ganoong kabigat na pagkain. Isang hapon, habang naglalakad ako sa pasilyo, narinig ko silang nag-uusap sa loob ng master bedroom. Malakas ang boses ni Grace. Mark, ang sikip na talaga rito. Ang daming gamit ng tatay mo na hindi naman ginagamit. Bakit hindi natin ilipat yung mga lumang gamit sa garahe o kaya ibenta na lang sa junk shop? Sumagot si Mark. Huwag muna ngayon, Grace. Baka magalit si Papa. Unti-untiin lang natin. Unti-untiin. Ang salitang iyon ay parang kutsilyong sumaksak sa akin. Unti-unti nilang binubura ang alaala ni Lourdes sa bahay na ito. Unti-unti nilang binubura ang presensya ko. Pakiramdam ko. Nagiging anino na lang ako sa sarili kong tahanan. Isang aninong hindi na pinapansin. Isang aninong hinihintay na lang na mawala. Naalala ko ang sinabi sa akin ng kaibigan kong si Mang Berting noong nagkape kami sa parke. Sabi niya, Antonio, mag-ingat ka. Minsan, ang mga anak, kapag nakakita ng pagkakataon, hindi na nila naaalala ang sakripisyo ng magulang. Noon, pinagtawanan ko lang si Berting, sabi ko. Hindi ganoon si Mark. Mabuting bata ang anak ko. Pero, ngayon, habang nakaupo ako sa maliit at madilim kong kwarto, nararamdaman ko ang bigat ng katotohanan. Nararamdaman ko ang unti-unting pagbabago ng pakikitungo nila.
Ang mga ngiti ni Grace ay parang pilit na lang. Ang mga tanong ni Mark tungkol sa kalusugan ko ay parang script na lang na binabasa. Kumusta ka, pa? Ayos ka lang ba, pa? Pero hindi sila tumitigil para pakinggan ang sagot ko. Doon ko napagtanto. Hindi sila bumalik para alagaan ako. Bumalik sila dahil kailangan nila ang bahay na ito. Kailangan nila ang halaga ng lupang kinatatayuan ko. 65 milyong piso. Iyon ang nakikita nila, hindi ang kanilang ama. At ang pinaka-nakakatakot na bahagi, hindi pa sila nagsisimula. Ito pa lang ang unang yugto ng kanilang plano. Napakasakit isipin na sa loob ng sarili mong pamamahay, kailangan mong maging maingat. Kailangan mong magmanman. Naisip niyo na rin ba ito? Yung pakiramdam na parang naging estranghero ka na sa lugar na ikaw naman ang nagpundar? Sana ay nakinig ako sa aking kutob noon pa lang. Sana ay hindi ko hinayaang makuha nila ang master bedroom. Dahil doon nagsimula ang lahat. Sa mga susunod na araw, mas lalong naging malinaw ang kanilang motibo. Nagsimula na silang magtanong tungkol sa aking bank account, tungkol sa mga titulo, at tungkol sa hinaharap. Ngunit bago ko ikwento ang tungkol sa mga nawawalang sulat at ang paghahalughog nila sa aking opisina, gusto ko munang malaman ang inyong opinyon. Dapat ko bang hinayaan na lang sila para sa kapayapaan? O dapat ba akong lumaban ng mas maaga? Abangan ang susunod na bahagi. Dahil doon ko matutuklasan ang tunay nilang kulay. Doon ko maririnig ang mga salitang hinding-hindi ko makakalimutan habang buhay. Magpapatuloy ang kwento sa mga susunod na kabanata. Huwag kayong aalis. Malamig ang simoy ng hangin ngayong umaga dito sa aming beranda. Hawak ko ang aking mainit na kape, habang pinagmamasdan ang mga tanim kong rosas na dati ay katuwaan naming alagaan ng aking yumaong asawa. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng umaga, may kung anong bigat sa aking dibdib, isang uri ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Nitong mga nakaraang araw, parang may nagbabago sa loob ng sarili kong pamamahay. Ang bahay na ito ang aming pundar. Dito lumaki ang mga anak ko. Dito binuo ang bawat pangarap. Pero ngayon, pakiramdam ko ay nagiging estranghero ako sa sarili kong tahanan. Napatingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko si Grace, ang aking menugang na babae, ang asawa ni Mark. May hawak siyang cellphone. Hindi siya nagsiselfie. Hindi rin siya kumukuha ng litrato ng mga bulaklak. Ang pinupuntirya ng kanyang kamera ay ang bawat sulok ng aming bahay. Kinuhaan niya ng larawan ang bubong, ang garahe, pati ang mga haligi ng aming sala. Parang ibinebenta na niya ang bahay sa kanyang isipan. Noong lumapit ako at nagtanong kung para saan ang mga litratong iyon, mabilis niyang itinago ang kanyang telepono. Sabi niya, gusto lang daw niyang ipakita sa isang kaibigan na interior designer para bigyan kami ng ideya sa renovation. Pero alam ko ang tingin ng isang taong nagnanais mag-ayos ng bahay at ang tingin ng isang taong tinatantiya ang halaga ng isang ari-arian. Magkaiba iyon. Talagang magkaiba. Masakit isipin. Masakit isipin na habang ako ay humihinga pa sa loob ng bahay na ito, tila binibilang na nila ang bawat pader na maaari nilang pagkakitaan. At hindi lang si Grace. Maging ang anak kong si Mark. May mga kilos na hindi ko maunawaan. Kahapon, dumating ang kartero. Karaniwan, ako ang tumatanggap ng mga sulat. Gusto ko ang pakiramdam na humahawak ng papel, binabasa ang mga bayarin o kahit anong balita mula sa bangko. Ngunit bago ko pa man maabot ang gate, nakita ko si Mark. Palihim niyang kinuha ang mga sulat mula sa mailbox. Nang makita niya akong nakatingin, itinago niya ang mga ito sa loob ng kanyang jacket. Sabi niya, mga flyers lang daw iyon at mga basura kaya itatapon na niya. Pero bakit kailangang itago? Bakit kailangang magmadali? May mga dokumento ba tungkol sa aming lupa na hindi ko dapat malaman? Sa hapagkainan kagabi, ang usapan ay hindi na tungkol sa kamustahan. Hindi na tungkol sa kalusugan ko o sa pag-aaral ng aking mga apo. Ang laging bukang bibig ni Mark ay ang presyo ng lupa dito sa ating lugar. Sabi niya sa akin, Tay, alam niyo ba? Ang presyo ng square meter dito sa atin tumalon na sa 50,000 piso kung ibebenta natin itong lote natin na 500 square meters. Isipin nyo na lang kung ilang milyong piso ang mapapasakamay natin. 50,000.
milyon-milyong piso. Sa pandinig ng iba, marahil ay napakalaking halaga nito, isang kayamanan. Ngunit para sa akin, hindi ito pera. Ito ay pawis. Ito ay alaala ng pagsusumikap ko noong ako ay nagtatrabaho pa sa ibang bansa. Ito ang katas ng aking pagod. Nanatili akong tahimik habang kumakain. Pero hindi tumitigil si Mark. Sinimulan niyang pag-usapan ang mga legal na aspeto. Sabi niya, napakamahal na raw ng tinatawag na estate tax o yung buwis sa mana kapag ang isang magulang ay pumanaw. Sabi niya, aabutin daw kami ng daan-daang libong piso sa mga abogado at sa gobyerno para lang mailipat ang titulo sa pangalan nila. Nakinig lang ako. Pinakinggan ko ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Sabi niya, Tay, baka mas mabuti kung habang maaga pa, ayusin na natin ang papeles. Baka mas mainam na ilipat na natin ang pangalan ng titulo o ibenta na lang natin habang mataas pa ang halaga sa merkado para hindi na tayo mahirapan sa huli. Sa huli. Ang tinutukoy niyang huli ay ang araw na mawawala na ako. Parang kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa aking puso ang mga salitang iyon. Parang minamadali na nila ang aking pag-alis. Parang ang tingin na nila sa akin ay isang pasanin na dapat nang ayusin ang mga papeles bago pa maging huli ang lahat. Tinanong ko siya, Mark, anak, saan naman ako titira kung ibebenta natin ito? Dito na ako tumanda, dito ko na gustong mamatay. Ngumiti lang siya, pero hindi umabot sa kanyang mga mata ang ngiting iyon. Sabi niya, may mga magagandang kondo raw sa siyudad. Sabi niya, mas ligtas daw ako doon dahil may mga security guard at elevator. Hindi ko na raw kailangang umakyat ng hagdan. Kondo. Isang maliit na kahon sa gitna ng ingay ng Maynila. Doon ba nila ako gustong ilagay? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para mabigyan sila ng malawak na bakuran at sariling kwarto, sa isang maliit na unit lang ba ang bagsak ko? Napansin ko rin ang mga papel na iniiwan ni Mark sa lamesa, mga brochure ng mga real estate agency. May mga pirasong papel na may mga kalkulasyon ng interes at mga bayarin sa transfer of title. Ang nakasulat doon ay hindi lang mga numero. Para sa akin, ang mga numerong iyon ay mga palatandaan ng isang planong matagal na nilang binuo nang hindi ko alam. Gabi-gabi, bago ako matulog, tinitingnan ko ang titulo ng lupa na nakatago sa aking munting vault. Ito na lang ang tanging hawak ko. Ito na lang ang pruweba na may pinaghirapan ako sa buhay na ito. Pero ngayon, pakiramdam ko ay may mga anino na unti-unting lumalapit para kuhanin ito sa akin. Minsan, narinig ko silang nagbubulungan sa kusina habang akala nila ay tulog na ako. Sabi ni Grace, kailangang mapirmahan na ni Papa ang mga dokumento sa susunod na buwan. Kung hindi, baka magbago pa ang isip niya o magkaroon ng problema sa bangko. Hindi ko narinig ang sagot ni Mark, pero ang katahimikan niya ay sapat na para kumpirmahin ang aking hinala. Ang aking sariling anak, ang aking dugo at laman. Masakit. Napakasakit isipin na ang taong inalagaan mo, ang taong binuhat mo noong sanggol pa siya, ay siya na palang nagpaplano kung paano kukunin ang natitirang dignidad mo sa buhay. Hindi ako tanga. Alam ko ang takbo ng mundo. Alam ko na ang pera ay mahalaga. Pero kailan pa naging mas mahalaga ang pera kaysa sa respeto sa magulang? Kailan pa naging mas mahalaga ang benta ng lupa kaysa sa katahimikan ng aking matatandang araw? Habang tinititigan ko ang aking kape na ngayon ay malamig na, napagtanto ko na hindi na sapat ang maupo lang at manood. May mga kakaibang palatandaan na. At ang mga palatandaang ito ay hindi dapat baliwalain. Kailangan kong mag-isip. Kailangan kong maging matatag. Dahil ang bahay na ito, ang lupang ito, ay hindi lang basta ari-arian. Ito ang aking buhay. At hanggat ako ay humihinga, hindi ko hahayaang mawala na lang ito ng ganoon kadali. Ngunit paano? Paano ko lalabanan ang sarili kong anak nang hindi nawawasak ang aming pamilya? Iyan ang tanong na bumabagabag sa akin habang lumulubog ang araw at muling dumarating ang kadiliman sa aming tahanan. Kailangan kong mag-ingat, kailangan kong magmasid, dahil sa bawat ngiti ni Mark at sa bawat pagkuha ng litrato ni Grace, may nakatagong plano na maaaring magpabago sa aking buhay magpakailanman. Diyos ko, gabayan niyo po ako. Huwag niyo po sanang hayaan na maging banyaga ako sa sarili kong bakuran. Isang gabi noong buwan ng Mayo, habang kami ay nagpapahinga sa sala pagkatapos ng hapunan,
Doon na nagsimulang ilatag ni Mark ang kanyang tunay na plano. Nakaupo ako sa aking paboritong silya. Habang si Mark naman ay lumapit sa akin na may hawak na isang makapal na folder. Isang folder na asul. Mukhang napaka-opisyal. Mukhang napaka-importante. Panimula niya. Ang boses niya ay malumanay. Tila ba talagang iniisip ang aking kapakanan? May nakausap akong isang financial advisor kamakailan. Pinag-aralan namin ang tungkol sa mga ari-arian mo, lalo na itong bahay natin sa Quezon City. Tumitig ako sa kanya. Hinintay ko ang susunod niyang sasabihin. Alam mo naman pagpapatuloy niya, na ang estate tax dito sa Pilipinas ay napakamahal. Kapag dumating ang panahon na kailangan nang ilipat ang pangalan ng bahay na ito, baka maubos ang ipon natin sa pagbabayad lang sa gobyerno. At ang masama pa, kailangang dumaan iyan sa korte sa tinatawag nilang probate. Inaabot iyon ng maraming taon at napakaraming bayad sa mga abogado. Tumango-tango ako. Kahit na may kakaiba na akong nararamdaman sa aking dibdib, binuksan ni Mark ang asul na folder. Ipinakita niya sa akin ang mga dokumento sa loob, punong-puno ng mga legal na salita. Mga terminong hindi ko masyadong maintindihan, kaya ang mungkahi ko, gumawa tayo ng tinatawag na living trust, sabi ni Mark. Sa ganitong paraan, maililipat natin ang titulo ng bahay sa ilalim ng trust, sa papel. Ikaw pa rin ang may-ari habang nabubuhay ka, pero ang kontrol, ang pamamahala, ay mapupunta na sa akin bilang trustee para kung may mangyari man sa iyo, hindi na tayo mahihirapan, walang buwis, walang korte, walang abala. Inabot niya sa akin ang isang panulat, isang ballpen na kulay ginto. Dito ka lang pipirma, turo niya, sa isang bahagi ng papel na may maliit na dilaw na sticky note. Isang pirma lang at tapos na ang lahat ng iisipin natin tungkol sa kinabukasan ng pamilya. Pirma. Isang maliit na pirma. Tiningnan ko ang papel. Tiningnan ko ang ballpen. At pagkatapos ay tiningnan ko ang aking anak. Sa mga sandaling iyon, naalala ko ang madalas sabihin ng asawa kong si Lourdes noon. Sabi ni Lourdes, Antonio, kapag ang isang bagay ay mukhang masyadong maganda para maging totoo, malamang ay hindi nga ito totoo. Magtiwala ka sa iyong kutob. At ang kutob ko noong gabing iyon ay napakabigat. Parang may sumisigaw sa loob ng isip ko na huwag akong hahawak sa ballpen na iyon. Nararamdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay. Lumingon ako sa gilid at nakita ko si Grace, ang manugang ko. Nakatayo siya sa may pintuan ng kusina. Pinapanood kami. Tila ba naghihintay na dumampi ang tinta sa papel. Ang kanyang mga mata ay hindi mapakali. Mark, sabi ko ng mahinahon. Gusto ko munang basahin ito ng maigi. Hindi ako pwedeng pumirma sa isang bagay na hindi ko lubos na naiintindihan. Alam mo naman ang bilin ng nanay niyo tungkol sa mga dokumento. Dapat ay laging sigurado. Nakita ko ang mabilis na pagbabago sa mukha ni Mark. Isang saglit lang, isang kislap ng inis ang dumaan sa kanyang mga mata. Kumuyom ang kanyang panga, pero agad din niyang ibinalik ang kanyang maskara. Ang maskara ng isang mapagmahal at nag-aalalang anak. Siyempre naman sagot niya. Pero medyo matigas na ang kanyang tono. Ang sa akin lang naman, ayaw ko lang na mahuli ang lahat. Alam mo naman ang presyo ng lupa ngayon, 65 milyong piso na itong bahay natin. Sayang naman kung mapupunta lang sa mga buwis. Naiintindihan ko, sabi ko muli, kaya bukas. Tatawagan ko si Attorney Jose. Siya ang humahawak ng lahat ng dokumento natin sa loob ng 30 taon. Gusto ko sanang patingnan muna ito sa kanya para makasiguro tayo. Nang mabanggit ko ang pangalan ni Attorney Jose, lalong tumigas ang mukha ni Mark. Bakit kailangan pa ng ibang abogado pa? Tanong niya. Gumastos na ako para rito. Ang mahal ng bayad sa consultant na gumawa niyan. Sigurado na iyan. Hindi mo na kailangang abalahin pa si Attorney Jose. Matanda na rin iyon. Baka hindi na niya alam ang mga bagong batas tungkol sa trust. Matanda na rin iyon. Doon ko napagtanto ang ibig niyang sabihin. Ang tingin niya sa amin, kay Attorney Jose, at sa akin, ay mga taong wala na sa panahon,
Mga taong madaling diktahan, mga taong madaling linlangin. Kahit na, sabi ko nang may pinalidad sa aking boses. Hindi ako pipirma nang wala ang payo ni Jose. Iwan mo muna ang folder na iyan dito. Hindi na sumagot si Mark. Kinuha niya ang folder at mabilis na tumayo. Sige pa, sabi niya habang naglalakad palayo. Kung iyan ang gusto mo. Pero huwag kang magsisisi kung biglang magbago ang batas at maubos ang mana ni na Angel at Paolo dahil sa katigasan ng ulo mo. Iniwan niya akong mag-isa sa sala. Ang katahimikan na naiwan ay hindi na gaya ng dati. Ito ay isang katahimikan na punong-puno ng pagdududa. Noong gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakahiga ako sa maliit kong kwarto, nakatingin sa kisame. Iniisip ko, anak ko ba talaga ang lalaking iyon? Ang bata na pinalaki namin ni Lourdes sa katapatan at dangal? Paano niya nagawang ipilit sa akin ang isang bagay na hindi ko naiintindihan? Bakit siya galit na gusto kong kumonsulta sa aming matagal ng abogado? Kinaumagahan. Bago pa man magising ang lahat sa bahay, dahan-dahan akong lumabas. Hindi ako nag-almusal. Sumakay ako sa aking lumang kotse at nagmaneho hanggang sa makarating ako sa isang maliit na coffee shop sa kabilang kanto. Doon, nang nanginginig ang mga kamay, tinawagan ko si Attorney Jose. Jose, bulong ko, sa telepono. Tinitiyak na walang makakarinig sa akin. Kailangan nating mag-usap. Emergency ito. Nang marinig ni Jose ang boses ko, alam niyang hindi ako nagbibiro. Sinabi niya sa akin na pumunta agad sa kanyang opisina habang nagmamaneho ako patungo sa kanya. Isang bagay lang ang nasa isip ko. Lourdes, gabayan mo ako. Mukhang ang sarili nating anak ay naglagay na ng patibong sa loob ng ating tahanan. Isang patibong na gawa sa papel at tinta at kasinungalingan. Doon ko palang nalaman na ang laban na ito ay hindi tungkol sa buwis. Hindi ito tungkol sa probate. Ang laban na ito ay tungkol sa aking buhay, tungkol sa aking karapatan, na tumanda ng may dignidad sa sarili kong bahay. At sa tulong ni Attorney Jose, sisiguraduhin ko na walang sinuman, kahit ang sarili kong dugo, ang makakakuha ng mga bagay na pinaghirapan namin ng aking asawa. Ngunit bago ko ituloy ang kwento tungkol sa mga natuklasan ni Attorney Jose sa loob ng folder na iyon, gusto ko munang magtanong sa inyo. Naranasan niyo na bang mapilitan ng inyong mga anak na gumawa ng isang desisyon sa pananalapi na hindi niyo gusto? Paano niyo ito hinarap? Nakaramdam din ba kayo ng takot o ng galit? I-comment niyo ang inyong mga kwento. Mahalagang malaman natin na hindi tayo nag-iisa sa ganitong mga pagsubok. Magpapatuloy ang kwento sa susunod na kabanata. Doon niyo makikita ang tunay na lason na nakatago sa likod ng asul na folder na iyon. Abangan. Pagpasok ko sa opisina ni Attorney Jose, agad akong sinalubong ng amoy ng mga lumang libro at kape, ang lamig ng aircon. Pero ang totoo, pinagpapawisan ako ng malapot. Inabot ko sa kanya ang asul na folder na ibinigay ni Mark. Hindi nagsalita si Jose. Isinuot niya ang kanyang salamin at isa-isang binasa ang mga pahina. Ang bawat paglipat niya ng papel ay parang tunog ng kaba sa aking dibdib. Tumagal iyon ng halos 10 minuto. 10 minuto ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, ibinaba ni Jose ang mga papel. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. May halong awa at galit ang kanyang tingin. Antonio, sabi niya sa akin. Ang boses niya ay mababa at seryoso. Mabuti na lang at hindi ka pumirma. Mabuti na lang at nakinig ka sa kutob mo. Tinanong ko siya kung bakit. Tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin ng mga nakasulat doon. Bumuntong hininga si Jose. Antonio, ang dokumentong ito ay hindi para sa ikabubuti mo. Kapag pinirmahan mo ito, opisyal mo nang inililipat ang lahat ng kontrol sa anak mong si Mark. Magiging trustee siya na may full discretion. Ibig sabihin, siya ang magpapasya kung magkano ang ibibigay sa iyong pera, kung kailan ka pwedeng lumabas. At higit sa lahat, pwedeng-pwede kanyang ilagay sa nursing home nang wala kang magagawa. Nanginig ang aking mga tuhod.
nursing home, sa ating kultura, sa kulturang Filipino. Ang ilagay ang magulang sa nursing home ay parang pagtatapon sa kanila sa basura. Pati ang bahay mo, Antonio, dagdag pa ni Jose. May kapangyarihan siyang ibenta ito kahit bukas. At sa ilalim ng batas, wala kang laban dahil kusang loob mong ibinigay ang kapangyarihan sa kanya. Napaupo ako ng maigi. Hindi ko malunok ang aking laway. Anak ko siya, Jose, bulong ko. Pinalaki ko siya ng maayos. Bakit niya gagawin ito? Long thumb, Antonio, sagot ni Jose. Minsan, ang pera ay bumubulag sa puso ng tao, kahit sarili mo pang dugo. Doon ko napagtanto na ang aking anak ay hindi na ang batang kinalong ko noon. Ang nakatira sa loob ng bahay ko ay isang estranghero na may suot na maskara ng pagmamahal. Pero hindi doon nagtapos ang lahat. Ipinakilala ako ni Jose sa isang lalaking nagngangalang G. Santos, isang dating pulis, at ngayon ay isang thumb 2-2 o private investigator. Eksperto siya sa mga kaso ng pag-abuso sa mga nakatatanda. Kailangan nating kumuha ng ebidensya, G. Reyes, sabi ni G. Santos sa akin. Hindi sapat na alam natin ang plano nila. Kailangan nating makita ang kanilang mga kilos kapag wala ka. Noong hapon ding iyon, habang wala sina Mark at Grace dahil nag-mall, palihim na nagpunta si G. Santos sa bahay. Nagkabit kami ng maliliit na kamera. Napakaliit, hindi mo mapapansin. Inilagay namin ang isa sa kusina, isa sa sala, at isa sa loob ng aking opisina kung nasaan ang aking mga dokumento. Pagkatapos, naghintay ako kinaumagahan. Nagkunwari akong aalis para makipagkita kay Mang Berting sa parke pagkaalis ko ng bahay. Binuksan ko ang aking cellphone. May app doon kung saan makikita ko ang live feed ng mga kamera sa bahay. Habang nakaupo ako sa bench sa parke, pinapanood ko ang screen. Nakita ko si Mark at Grace. Pagkaalis ko. Nagbago ang kanilang kilos. Wala na ang mga ngiti. Wala na ang lambing. Diretso silang pumasok sa loob ng aking opisina. Nakita ko silang naghahalughog sa aking mga drawer. Hinahanap nila ang titulo ng bahay. Hinahanap nila ang aking mga bankbook. Narinig ko ang boses ni Grace sa speaker ng aking cellphone. Nasaan na ba yung passbook ng matandang iyon? Sigurado akong may nakatago pa siyang pera sa ibang bangko. Hanapin mo sa likod ng mga libro, sagot ni Mark. Ang aking anak, ang sarili kong dugo. Nakita ko silang nagtatawanan habang hawak-hawak ang ilan sa mga alahas ni Lourdes na itinago ko sa loob ng isang maliit na kahon. Tiningnan ni Grace ang isang gintong singsing, ang singsing na ibinigay ko kay Lourdes noong aming 25 anibersaryo. Ibebenta rin natin ito pagkatapos nating makuha ang bahay, sabi ni Grace. Marami-rami rin tayong makukuha rito. Tumango lang si Mark. Walang bakas ng lungkot, walang bakas ng respeto sa alaala ng kanyang ina. Parang gumuho ang langit sa akin noong sandaling iyon. Ang sakit ay hindi kayang ipaliwanag ng salita. Mas masakit pa ito kaysa noong pumanaw si Lourdes. Dahil ito ay isang uri ng kamatayan na buhay ka pa. Pero pinapatay na ang puso mo, pinapatay na ang tiwala mo. Pinapanood ko ang sarili kong anak na ninanakawan ako sa loob ng sarili kong bahay para silang mga buwaya na naghihintay lang na mamatay ang biktima para makakain. Bumalik ako sa bahay nang hapong iyon na parang walang nangyari. Pinilit kong maging normal. Ngumiti ako sa kanila habang kumakain kami ng hapunan. Kumusta ang araw niyo, Mark? Tanong ko. Ayos lang pa, sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Nagpahinga lang kami rito sa bahay. Binantayan namin ang gamit mo. Binantayan ang gamit ko. Gusto kong sumigaw. Gusto ko silang palayasin agad. Pero sabi ni Attorney Jose, kailangan ko pang mag-antay. Kailangan nating mabuo ang kaso para wala silang takas. Doon ko napagtanto. Ang bahay na ito, na puno ng saya noon, ay naging isang teatro na ngayon. Ang lahat ay umaarte. Sila, umaarteng nagmamahal. Ako, umaarteng walang alam. Pero sa likod ng aking mga mata ay ang matinding galit at ang matinding determinasyon. Hinding-hindi ko hahayaang makuha nila ang bahay na binuo namin ni Lourdes. Hinding-hindi ko hahayaang makuha nila ang aking dignidad. Iniisip ko sa mga sandaling iyon,
Ano kaya ang mararamdaman ni Lourdes kung nakikita niya ito? Siguradong umiiyak siya sa langit. Kaya naman, bago ko ituloy ang kwento tungkol sa mga mas masama pang plano na narinig ko sa mga kamera, gusto ko munang magtanong sa inyo. Ano ang gagawin nyo kung makita nyo ang inyong sariling anak na ninanakawan kayo? Susumbatan nyo ba agad? O magpaplano rin kayo ng tahimik gaya ng ginawa ko? I-comment nyo ang inyong saloobin. Napakahirap dalhin ng ganitong bigat sa loob at ang makausap kayo ay isang malaking tulong sa akin. Magpapatuloy ang kwento sa susunod na kabanata. Doon nyo maririnig ang pinakamalupit nilang plano. Ang plano kung paano nila ako tuluyang itatapon. Huwag kayong aalis dahil ang hustisya ay malapit na. 2:00 na ng madaling araw. Sa labas, tanging ang huni lamang ng mga kuliglig at ang malayo at mahinang tahol ng aso ang maririnig. Ang gabi ay balot ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila ba may itinatagong bigat. Ngunit sa loob ng aking silid, hindi ako madalaw ng antok. Ako si Antonio at sa edad na 67, akala ko ay nakita ko na ang lahat ng pait at tamis ng buhay. Mali pala ako. Dahan-dahan kong inabot ang aking cellphone sa ibabaw ng bedside table. Ang liwanag ng screen ay bahagyang nakasilaw sa aking mga matang pagod. Binuksan ko ang application ng kamera na ipinalagay ko sa kusina noong nakaraang buwan. Noong una, ginawa ko ito dahil sa takot sa magnanakaw. Hindi ko akalain na ang sarili ko palang dugo at laman ang kailangan kong bantayan. Sa maliit na screen, nakita ko sila. Si Mark, ang kaisa-isa kong anak, at si Grace, ang kanyang asawa. Nakaupo sila sa hapagkainan, ang lugar kung saan kami madalas magkasama-samang kumain ng hapunan. May dala silang mga papel. Seryoso ang kanilang mga mukha. Walang bakas ng pagmamahal na madalas nilang ipakita sa akin kapag gising ako. Inilapit ko ang cellphone sa aking tainga. Maririnig ang mahinang bulong ni Grace. Sabi niya, hindi na raw tayo pwedeng maghintay pa. Sabi niya, tumatanda na raw ako at lalong nagiging makalimutin. Doon, nagsimulang kumirot ang dibdib ko. Narinig ko ang boses ni Mark. Ang boses ng batang pinalaki ko ng may pagsisikap. Sinabi niya kay Grace na kailangan na nilang pirmahan ang mga dokumento. Sabi ni Mark, kailangang palabasin na mayroon akong demensya. Demensya, isang salita na parang kutsilyong sumaksak sa aking puso. Inulit-ulit ni Mark ang salitang iyon sa kanyang asawa. Demensya, demensya. Kailangang maniwala ng mga doktor na hindi ko na alam ang aking ginagawa. Sinabi ni Mark na ito lang ang tanging paraan para makuha nila ang titulo ng bahay ng walang abala. Habang nakikinig ako, parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Ang bahay na ito ang bunga ng 30 taon kong pagtatrabaho sa gobyerno at sa ibang bansa. Bawat pako, bawat semento, bawat pintura rito ay katas ng aking pawis at sakripisyo. Ang bahay na ito na pinahahalagahan ng 45 milyong piso, ika-45,000 pesos. Para sa kanila, hindi ito tahanan. Para sa kanila, ito ay pera lamang, pera na kailangan nilang makuha sa lalong madaling panahon. Narinig ko ang tawa ni Grace. Isang tawa na walang bahid ng awa. Sinabi niya na kapag naibenta na ang bahay sa halagang 45 milyong piso, makakalipat na sila sa isang condominium sa Makati. At ako? Ang sabi ni Grace, may mga magagandang nursing home naman daw sa labas ng Maynila, isang home for the aged, kung saan daw ako aalagaan ng mga profesional. Ngunit alam ko ang ibig nilang sabihin. Gusto nilang itapon ako sa isang lugar kung saan hindi na nila ako kailangang makita. Gusto nilang ikulong ako sa 4 na sulok ng isang pasilidad habang sila ay nagpapakasasa sa perang pinaghirapan ko. Si Mark, ang aking anak. Tumango lang siya. Sinabi niya, siguro nga, Grace, ito ang pinakamabuti para sa ating lahat. Para sa ating lahat? O para sa kanila lang? Habang pinapanood ko silang mag-usap sa dilim, naalala ko noong bata pa si Mark. Naalala ko noong nagkasakit siya ng matinding lagnat at hindi ako natulog ng 3 gabi para lang bantayan siya. Naalala ko ang bawat sakripisyo para lang makapagtapos siya sa isang mamahaling unibersidad. Binigay ko ang lahat, lahat-lahat. At ngayon, ang kabayaran ba ay ang ituring akong baliw?
Ang kabayaran ba ay ang nakawin ang aking pagkatao para lamang sa 45 milyong piso? Nararamdaman ko ang pagdaloy ng mainit na luha sa aking mga pisngi. Hindi ito luha ng galit. Ito ay luha ng isang amang nawalan ng anak, kahit buhay pa ito. Ang sakit ay tila isang mabigat na bato na nakapatong sa aking dibdib. Hirap akong huminga. Dementia. Iyon ang planong itatatak nila sa aking pangalan. Gagawa sila ng mga pekeng ebidensya. Sasabihin nilang nakakalimutan ko na ang aking pangalan. Sasabihin nilang panganib ako sa aking sarili. Gagamitin nila ang aking katandaan laban sa akin. Tumingin ako sa paligid ng aking silid. Ang bawat gamit dito ay may alaala. Ang aparador na gawa sa nara. Ang mga litrato sa dingding. Lahat ng ito ay mawawala. Mawawala dahil sa kasakiman ng 2 taong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay. 2:00 na ng madaling araw. Ang oras kung kailan dapat ay payapa ang lahat. Ngunit para sa akin, ito ang simula ng isang malaking laban. Narinig ko ang huling sinabi ni Grace bago sila tumayo at patayin ang ilaw sa kusina. Sabi niya, bukas na bukas din ay kakausapin na nila ang abogado. Sabi niya, wala na raw dapat ipag-alala dahil matanda na si Papa, madali na siyang paikutin. Madali na siyang paikutin. Namatay ang screen ng aking cellphone. Bumalik ang dilim sa aking silid. Ngunit sa dilim na iyon, may isang bagay na nagbago. Ang aking puso na kanina lang ay durog na durog, ay tila naging matigas na parang bato. Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na ang aking huling mga araw ay gugugulin sa isang malamig na nursing home habang winawaldas nila ang aking pinaghirapan. Kung ang tingin nila sa akin ay isang matandang wala ng silbi, ipapakita ko sa kanila na ang isang ama ay gagawin ang lahat para protektahan ang kanyang dangal. 45 milyong piso. Iyan ang halaga ng aking bahay. Ngunit ang aking buhay at ang aking dignidad ay walang katapat na halaga. Dahan-dahan kong ibinalik ang cellphone sa mesa. Humiga ako at tumitig sa kisame. Walang tunog ang aking pag-iyak, ngunit sa loob ko may isang desisyong nabuo. Bukas, hindi na ako ang dating Antonio na sunod-sunuran. Bukas, magsisimula ang laro. Kung gusto nilang palabasin na ako ay may sakit sa isip, kailangan nilang paghandaan ang bawat hakbang na gagawin ko. Dahil sa gabing ito, sa ganap na 2:00 ng madaling araw, namatay ang tiwala ng isang ama. At sa pagkawala ng tiwalang iyon, isinilang ang isang bagong layunin. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay ang inyong plano, Mark. Hinding-hindi. Ipinikit ko ang aking mga mata, ngunit ang bawat salitang narinig ko ay patuloy na umaalingaw sa aking isipan. Dementia, 45 milyon, nursing home. Ang mga salitang ito ang magsisilbing gabay ko sa mga susunod na araw. Sa dilim ng madaling araw, nahanap ko ang aking lakas. Isang lakas na nagmumula sa sakit, sa pagkabigo, at sa katotohanang ang taong pinakamamahal mo ang siyang magtatraidor sa iyo sa huli. Matulog na kayo, Mark at Grace. Matulog kayo ng mahimbing. Dahil bukas, ang matandang inaakala ninyong madaling paikutin ay siyang gigising sa inyong maling panaginip. Nagising ako ng may mabigat na pakiramdam, ngunit may malinaw na isipan. Alam nyo, sa edad kong ito, akala ko ay wala nang makakapagpagulat sa akin. Pero ang marinig ang sarili mong anak na nagpaplano laban sa iyo, iyon ang pinakamasakit na katotohanan. Kagabi, narinig ko ang lahat. Ang bawat bulong ni na Mark at Grace sa kusina tungkol sa 45 milyong piso. Ang plano nilang ilagay ako sa isang nursing home. Ang balak nilang palabasin na ako ay may dementia. Dementia. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na umiikot sa aking ulo. Dementia. Isang kondisyon na hindi ko hinihiling, ngunit ngayon ay gagamitin ko para protektahan ang aking sarili. Sa halip na harapin ko sila ng may galit, nagpasya akong maglaro. Maglalaro ako ayon sa kanilang gusto. Kung gusto nilang makakita ng isang matandang ulyanin, iyon ang ibibigay ko sa kanila. Habang nag-aalmusal kami, sinadya kong ilagay ang aking tsinelas sa loob ng refrigerator. Nakita ko ang pagtingin ni na Mark at Grace sa isa't isa. May palitan sila ng mga makahulugang tingin. Sa loob-loob ko, naduduwal ako sa pait, pero kailangang magpatuloy ang palabas. Tay, tawag ni Mark sa akin. Ang boses niya ay malambing, ngunit alam kong ito ay plastic. Tay, kamusta ang pakiramdam mo?
Parang kanina pa kayo paikot-ikot sa bahay. Tumingin ako sa kanya nang may bakas ng pagkalito sa aking mga mata. Sino ka muli? Tanong ko sa kanya nang mahina. Nakita ko ang biglang pagliwanag ng mukha ni Grace. Parang nanalo sila sa loto. Tay, si Mark ito, ang anak mo. Sabi niya habang hinahawakan ang aking kamay. Huwag kang mag-alala, andito lang kami. Magpapahinga lang tayo, ha? Tumango-tango ako. Kunyari ay wala akong naiintindihan. Ah, si Mark. Oo, si Mark na aking anak. May ibibigay ba akong pera sa iyo? Doon na pumasok si Grace. Sabi niya, Tay, kailangan lang nating pirmahan ang ilang mga papel sa Biyernes para lang ito sa proteksyon ng bahay natin, para hindi ka na mahirapan. Biyernes. Iyon ang araw na itinakda nila para sa aking katapusan bilang may-ari ng tahanang ito. Ang bahay na pinaghirapan ko ng maraming dekada, 45 milyong piso. Iyan lang pala ang halaga ng aking buhay sa kanilang mga mata. Sige, sagot ko ng marahan. Kung ano ang mabuti. Kung ano ang mabuti para sa inyo. Pagkatapos ng usapang iyon, nakita ko silang dalawa sa hardin. Nagbubulungan, nagtatawanan. Nagdiriwang na sila sa isang tagumpay na hindi pa naman nila nakakamit. Nakita ko si Mark na tila may binibilang sa kanyang mga daliri. Siguro ay iniisip na niya kung anong bagong kotse ang bibilhin niya. Siguro ay iniisip na ni Grace ang mga mamahaling bag na bibilhin niya mula sa pera ng aking bahay. Ang sakit. Masakit makita na ang iyong paghihirap ay gagastusin lang ng mga taong hindi man lang makapaghintay na pumanaw ka. Ngunit hindi ako papayag. Ang pag-ibig ng isang ama ay may hangganan din, lalo na kung ang pag-ibig na iyon ay tinatumbasan ng pagtataksil. Lumipas ang araw. Naging mas masunurin ako. Nagkunwari akong mas lalong nagiging malilimutin. Hinayaan ko silang maniwala na kontrolado nila ang sitwasyon. Ngunit sa ilalim ng aking balat, ang dugo ko ay kumukulo sa determinasyon. Dumating ang gabi bago ang nakatakdang pirmahan. 3:00 ng madaling araw. Sa oras na ito, ang buong bahay ay balot ng katahimikan. Maririnig ang mahimbing na hilik ni Mark mula sa kabilang silid. Ito na ang aking pagkakataon. Dahan-dahan akong tumayo. Maingat ang bawat hakbang ko sa sahig na gawa sa Nara. Ayaw kong lumikha ng anumang ingay. Kinuha ko ang aking telepono at nagpunta sa pinakasulok ng aking silid. Tinawagan ko si Jose. Si Jose ay ang aking pinagkakatiwalaang kaibigan at abogado. Magkasama kaming lumaki sa probinsya. Alam niya ang lahat tungkol sa aking pagsisikap. Jose, bulong ko sa kabilang linya. Handa na ba ang lahat? Handa na, Antonio. Sagot niya sa isang seryosong boses. Ang mga dokumentong inihanda ko ay kabaligtaran ng sa kanila. Sa oras na pirmahan mo ito, ang lahat ng iyong ari-arian ay mapupunta sa isang trust fund. Hindi nila ito mahahawakan. Hindi nila ito maibebenta. Huminga ako ng malalim. Salamat, Jose. Kailangan kong protektahan ang aking sarili. Gusto nilang palabasin na ako ay ulyanin. Narinig ko ang buntong hininga ni Jose. Sabi niya, "Huwag kang mag-alala, kaibigan. Bukas, sa harap ng kanilang abogado, ako ang lilitaw. Ipakikita natin sa kanila na hindi basta-basta ang isang Antonio." Ipinatong ko ang telepono. Sa dilim ng aking silid, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan. Isang kapayapaan na nanggagaling sa kaisipang mayroon pa akong laban. Inisip ko ang mangyayari bukas. Inisip ko ang mga mukha ni na Mark at Grace kapag nalaman nilang ang matandang ulyanin na inaakala nila ay mas matalino pa sa kanila. Gusto nyo ng demensya? Sige. Ibibigay ko sa inyo ang isang leksyon na hindi nyo makakalimutan. Gusto nyo ng 45 milyong piso? Ang perang iyon ay mananatili sa akin at gagamitin ko ito para sa aking sariling kapakanan, sa aking sariling pagtanda at para sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. 3:00 na ng madaling araw. Ang oras ng mga multo at ng mga lihim. Ngunit para sa akin, ito ang oras ng aking pagbangon. Tumingin ako sa bintana. Ang langit ay nagsisimula ng maging asul, malapit na ang umaga. Ang Biyernes na kanilang hinihintay ay narito na. Hindi ko alam kung paano ko sila titingnan bukas nang hindi na ilalabas ang aking galit. Pero kailangan kong magtiis. Isang huling pagganap, isang huling sakripisyo para sa aking dangal. Mark, anak ko, binigyan kita ng lahat. Edukasyon,
tirahan, at pagmamahal. Ngunit ang hilingin ang aking kalayaan at ang aking tahanan para sa iyong luho, iyan ay hindi ko mapapayagan. Ang plano ay nakahanda na. Ang bitag ay nakalatag na. Ang kailangan ko na lang gawin ay lumagda, ngunit hindi sa kanilang dokumento, kundi sa dokumento ng aking kalayaan, Biyernes. Sa araw na ito, matatapos ang inyong laro, Biyernes. Sa araw na ito, muli kong kukunin ang kapangyarihan sa aking sariling buhay. Humiga ako muli sa kama. Ramdam ko ang tibok ng aking puso. Hindi na ito tibok ng takot. Ito ay tibok ng isang taong handang lumaban. Matulog muna tayo, Antonio. Mag-ipon ng lakas. Dahil bukas, sa pagsikat ng araw, magsisimula ang tunay na kabanata. Ang kabanata kung saan ang hustisya ay mangingibabaw laban sa kasakiman. Sa dilim may isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang mga bulong sa madaling araw ay may hatid na bagong pag-asa. Hinding-hindi niyo ako matatalo. Hindi sa pagkakataong ito. Dumating na ang araw ng Biyernes. Ang araw na matagal nang hinihintay ni na Mark at Grace. Ang araw na akala nila ay magiging simula ng kanilang marangyang buhay. Ngunit para sa akin, ito ang araw ng katotohanan. Maaga pa lang, naramdaman ko na ang tensyon sa loob ng bahay. Masasaya ang kanilang mga boses, ngunit alam ko na ito ay balat kayo lamang. Nagluto si Grace ng paborito kong agahan. May sinangag, itlog at longganisa. Pinaglilingkuran nila ako na parang isang hari. Napakasakit isipin na ang lahat ng pag-aalagang ito ay may kapalit na 45 milyong piso. 45 milyong piso. Iyan ang halaga ng aking pagkatao sa kanila. Tay, dahan-dahan lang sa pagkain, sabi ni Mark habang hinahaplos ang aking likod. Mamaya, darating na ang abogado. Pipirma lang tayo ng ilang dokumento para sa iyong kinabukasan. Para hindi ka na maabala sa mga bayarin sa bahay. Tumingin ako sa kanya. Tumingin ako ng matagal sa kanyang mga mata. Gusto kong makita kung may kahit kaunting hiya o pagsisisi sa loob niya. Pero wala. Ang nakikita ko lang ay kasakiman. Ang nakikita ko lang ay ang pagnanasang makuha ang titulong aking pinaghirapan. Tumango ako ng dahan-dahan. Sige, anak. Kung iyan ang makakapagpasaya sa inyo, maya-maya pa. Dumating ang kanilang abogado. May dala siyang makapal na folder. Kasunod nito, dumating din ang aking mga apo, sina Justin at Sarah. Pinapunta sila rito ni na Mark para daw maging saksi sa pagmamahal na ibinibigay nila sa akin. Hindi nila alam. Ang mga batang ito ang magiging saksi sa kanilang kahihiyan. Naupo kaming lahat sa sala. Ang sala na saksi sa lahat ng aming masasayang alaala bilang pamilya. Inilatag ng abogado ang mga papel sa mesa. Ang mga dokumentong nagsasabing ako ay may sakit sa isip, na ako ay may demensya, at isinusuko ko ang lahat ng aking ari-arian kay Mark. Tay, pirma ka na rito, udyok ni Grace. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa excitement. Pagkatapos nito, magpapahinga ka na lang. Wala ka nang iisipin. Kinuha ko ang panulat. Ngunit bago ko ito idinikit sa papel, tumigil ako. Tumingin ako sa aking mga apo. Ang mga batang ito ay mahal na mahal ko. Ayaw kong makita nila ang ganitong klaseng kasamaan, pero kailangan nilang malaman ang totoo. Sandali lang, sabi ko ng malakas at malinaw. Hindi na ito ang boses ng isang matandang ulyanin. Ito na ang boses ni Antonio, ang lalaking nagtaguyod sa pamilyang ito. Nagulat sila. Nakita ko ang pagtataka sa mukha ni Mark. Tay, bakit? May problema ba? Doon na bumukas ang pinto ng aking silid. Lumabas si Attorney Jose, ang aking matalik na kaibigan, kasama ang 2 opisyal mula sa kapulisan at isang kinatawan mula sa ahensya na nagpoprotekta sa mga senior citizen. Namutla si Mark. Si Grace naman ay napasandal sa upuan. Anong ibig sabihin nito, Tay? Tanong ni Mark. Ang boses niya ay nagsisimulang manginig. Hindi ako sumagot. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone at ikinonekta ito sa telebisyon sa sala. Sa malaking screen, lumabas ang video mula sa aking kamera sa kusina. Narinig ang boses ni Grace. Kailangang maniwala ng doktor na may demensya siya. Narinig ang sagot ni Mark. 45 milyon. Grace, iyan ang halaga ng bahay na ito. Itatapon na natin siya sa nursing home pagkatapos. Demensya, 45 milyon. Itatapon sa nursing home. Ang mga salitang ito ay umalingaw-ngaw sa buong sala. Paulit-ulit.
Demensya, demensya, demensya. Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni na Mark at Grace. Nanatiling tahimik ang buong paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang iyak ni Sarah, ang aking apo. Papa, totoo ba ito? Gagawin niyo ba talaga iyon kay Lolo? Tanong ng bata. Hindi makapagsalita si Mark. Nakayuko lang siya. Ang kanyang yabang ay naglaho na parang bula. Si Grace naman ay pilit na nagpapaliwanag, ngunit wala nang nakikinig sa kanya. Ang ebidensya ay malinaw. Ang katotohanan ay nakalantad na. Mark, tawag ko sa aking anak. Ibinigay ko ang lahat sa iyo, lahat ng pagmamahal, lahat ng suporta. Pero ang ituring mo akong isang balakid, ang ituring mo akong pera lang. Iyan ang hindi ko kailanman mapapatawad. Lumapit ang mga pulis. Ipinaliwanag nila na may sapat na basehan para sa kasong elder abuse at tangkang pagnanakaw ng ari-arian sa pamamagitan ng panloloko. Ang kahihiyan sa kanilang mga mukha ay hindi ko malilimutan. Sa harap ng kanilang sariling mga anak, sila ay nabisto bilang mga traidor. Walang utang na loob. Walang utang na loob. Isang katagang napakabigat sa ating kultura bilang mga Pilipino. Tay, patawad po. Tay, nagkamali kami. Pagmamakaawa ni Mark habang dahan-dahang kinakabitan ng posas, ngunit huli na ang lahat. Ang tiwala na sinira nila ay hindi na mabubuo muli. Pinanood ko silang ilabas ng aming bahay. Ang bahay na akala nila ay mapapasa kanila na. Ngayon, ang tanging mapupuntahan nila ay ang malamig na rehas ng bilangguan. Niyakap ko ang aking mga apo. Ramdam ko ang kanilang panginginig. Huwag kayong mag-alala, bulong ko sa kanila. Andito pa si Lolo. Hinding-hindi ko kayo iiwan. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag ngayon. Ang bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib sa loob ng maraming araw ay unti-unti nang nawawala. Hustisya, iyan ang aking nakuha sa araw na ito. Hindi madali ang magpakitang tao. Hindi madali ang magkunwaring ulyanin habang ang iyong puso ay nadudurog. Pero kailangan itong gawin. Kailangang ituro sa kanila na ang mga matatanda ay hindi basahan na basta-basta na lang itatapon kapag wala ng pakinabang. May dangal kami, may boses kami, at higit sa lahat, may kakayahan kaming lumaban. Ngayon, ang bahay na ito ay muling naging tahimik, ngunit hindi na ito ang katahimikan ng takot. Ito na ang katahimikan ng kalayaan. 45 milyong piso? Marahil ay malaking halaga iyan, pero ang makatulog ng mahimbing sa gabi, nang alam mong wala nang nagtatangkang saktan ka. Iyon ang tunay na kayamanan. Salamat Panginoon sa pagbibigay sa akin ng lakas. Salamat sa paggabay sa akin sa gitna ng dilim. Ang paghuhukom ay tapos na. At ako, si Antonio, ay mananatiling nakatayo nang may dangal sa sarili kong tahanan. Ngayon, tahimik na ang lahat. Wala na ang mga sigawan. Wala na ang mga mabibigat na yabag sa hagdan. Wala na ang mga lihim na bulungan ni na Mark at Grace sa kusina. Sa wakas, nakuha ko na ang katahimikang hinahangad ko. Pero bakit tila napakabigat ng katahimikang ito? Nakaharap na sila sa batas. Si Mark, ang kaisa-isa kong anak, at ang kanyang asawang si Grace. Kailangan nilang pagbayaran ang lahat ng kanilang panloloko. Pinalayas sila sa bahay na ito sa ilalim ng utos ng korte. Ang bahay na pilit nilang kinukuha sa akin ay muling naging akin lamang. Nakaupo ako rito sa aking paboritong upuan sa beranda. Hawak ko ang isang tasa ng mainit na kape, ang paborito nating barako. Pinapanood ko ang paglubog ng araw sa malayo. Ang langit ay kulay kahel at lila, napakaganda, ngunit napakalungkot. Tumingin ako sa paligid ng aking bakuran, ang bahay na ito. Sabi nila ay nagkakahalaga ito ng 45 milyong piso, 45,000 pesos, 45 milyon. Isang napakalaking halaga. Isang halaga na sapat na para mabulag ang puso ng sarili kong anak. Naisalba ko ang bahay. Naisalba ko ang aking mga ari-arian. Pero sa bawat hit-hit ko ng hangin, nararamdaman ko ang isang malaking puwang sa aking dibdib. Naisalba ko ang mga pader na gawa sa semento at bato, pero nawala sa akin ang aking anak, ang anak na binuhat ko noong sanggol pa siya. Ang anak na tinuruan kong lumakad, ang anak na pinangarap kong mag-aalaga sa akin sa aking pagtanda. Sayang, isang napakasakit na salita. Sayang.
Naisip ko ang huling pagkikita namin ni Mark bago siya dinala ng mga pulis. Hindi siya makatingin sa akin. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng sigla, ngayon ay puno ng kahihiyan at galit. Wala akong narinig na patawad, Tay. Wala akong narinig na pagsisisi. Ang tanging narinig ko lang ay ang tunog ng posas. Pinili nila ang pera. Pinili nila ang 45 milyong piso kaysa sa pagmamahal ng isang ama. At iyon ang pinakamataas na presyong kailangan kong bayaran para sa aking katahimikan. Mag-isa na ako ngayon sa malaking bahay na ito. Ang bawat sulok ay may alaala, ngunit ang bawat alaala ay may kasamang kirot. Minsan, parang naririnig ko pa ang tawa ng aking mga apo sa sala. Ngunit kapag idinilat ko ang aking mga mata, tanging ang anino lang ng mga muebles ang aking nakikita. Ito na ba ang bunga ng aking pagtatagumpay? Ang manalo sa laban, pero matalo sa buhay? Huminga ako ng malalim. Tumingin ako sa aking tasa ng kape. Malamig na ito. Parang ang aking puso, malamig na rin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong tama ang aking ginawa. Hindi ko pwedeng hayaan na ang kasakiman ang maghari. Kailangan kong protektahan ang aking dangal. Kahit ang kapalit nito ay ang aking kalungkutan. Ang pagtanda ay hindi madali. Akala natin kapag may pera tayo at may bahay, ayos na ang lahat. Pero sa huli, ang tunay na kayamanan ay ang mga taong tapat na nagmamahal sa atin. At sa gabing ito, sa harap ng aking 45 milyong pisong bahay, natanto ko na ako ang pinakamayamang tao sa mundo na wala kahit isang kasama. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinayaan ko ang malamig na simoy ng hangin na humaplos sa aking mukha. Paalam, Mark. Paalam sa anak na akala ko ay kilala ko. Ngayon, haharapin ko ang aking bukas ng mag-isa. May takot? Oo. Pero mayroon ding kapayapaan. Isang kapayapaan na binayaran ko ng napakamahal na presyo. 8:00 na ng gabi, panahon na para pumasok sa loob. Panahon na para isara ang pinto. Ang kwento ni Antonio ay tapos na. Isang kwento ng tagumpay, ng sakit, at ng halaga ng pagiging isang ama. Salamat sa pakikinig. Sana ay magsilbi itong aral sa ating lahat. Na ang pera ay nauubos, ang bahay ay naluluma, pero ang pamilya, dapat ang ating tunay na tahanan. Matulog na tayo. Bukas ay panibagong araw muli. Isang araw na puno ng katahimikan, ngunit may dangal.